Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading from May 26 to May 31. So nasa dulo na po tayo ng Mayo. Ano ang mga dapat mong malaman this time around bago tayo pumasok ng June, mga Sagittarius. So, like sa mga nakagawian po natin, Sagittarius, kunin mo lang yung mga resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Sagittarius yun. Kaya relax ka lang, use your intuition para makuha mo yung akmang messages na kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. So Sagittarius, thank you again for all of your donations ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for all of your generosity and kindness po dito po sa James Tarot PH. Na-appreciate ko po ang inyong love and support and blessings sa binibigay nyo sa atin every reading. So Sagittarius, ano naghihintay sa inyo ngayong May 26 hanggang May 31? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have Four of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Swords. In the area of what you need, you have the King of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Cups. Lovely, lovely. In the area of your near future, you have the Five of Swords o dalawa ng 5 mo, change. May kailangan daw magbago sa life mo this time around. Sagittarius, pag-usapan natin yan later. In the area of your challenge this week, Magician. In the area of your fortune, you have the Three of Swords. Beautiful. You're healing, you're being protected, you're moving on, you're moving forward. Pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, you have the Six of Swords. At ang outcome mo this week, Sagittarius, bago tayo pumasok ng June, you have the Four of Cups. Lovely, lovely. But first, bago natin isa-isahin, bago natin bigyan ng detalyadong pagbabasa ang mga cards na yan. But first, at the bottom of your deck, you have the Eight of Wands. There is something quick na darating sa iyo this time around, Sagittarius. Ngayong linggong ito, there is a quick fashion to ha. Mabilis itong darating sa life mo. Pwedeng good news, new opportunities, pwedeng mga bagay na talaga namang inaasahan mong dumating sa iyo. Pero dahil bulto-bulto ito, marami ito, ma-overwhelm ka because it is something na kailangan mong tutukan, kailangan mong aralin. I'm also seeing here na parang ito yung pagkakataon mo, Sagittarius, na parang make the most out of this opportunity sa darating sa life mo. You're now entering a new era of your life where bibigyan ka ng pagkakataon ni God na talaga namang i-accept, yakapin, sulitin, at saka gamitin sa tamang pamamaraan para mapakinabangan pa for a very long time. Eight of Wands is also a confirmation sa iyo, Sagittarius, na kung ano naman tong ginagawa mo sa buhay mo this time around, you are on the right path. You're on the right direction. Kaya sinasabi ng spirit guides mo, huwag mo na pagdudahan yung ginagawa mo ngayon, o kung halimbawa walang nagaganap o wala pang development o medyo may delay o merong mga bagay na parang hindi mo pa sure kung ano yung resulta, huwag mo daw muna isipin yon. Tuloy mo lang, continue the focus because Eight of Wands also about being focused sa bagay, bird's eye view, talagang namang naka-magnify, naka-telescope ka pa kung pwede para lang makapag-focus ka doon sa bagay na ginagawa mo this time around. I'm also seeing here with the Eight of Wands, talaga namang ito yung mga bagay na very overwhelming. Pwedeng mapapagod ka bigla o kaya parang, alam mo yun, parang bigla kang papagasp ng air, parang okay, ito na po yung gusto ko, ito na yung hinihintay ko, ang dami, paano ko po ito askasuhin. You will be very, very busy this week, Sagittarius. Very, very busy because you are now entering a life of money, a foundation for your future, abundance in your life, a change in your mindset, nakita ko dito. And also, I'm seeing here moving forward for something and changing strategy para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. And meron ditong pag-abante sa mga bagay na iniwan at piniling pag-usapan natin yan later because it's really a beautiful spread para sa'yo. Pero dito talaga nakita ko na meron ng paglago, may development na, may pag-abante, may paglusong. And ito yung mabilis to. Kaya ikaw, sit back, ilagay mo na yung seatbelt mo because you're on for a very, very good ride, Sagittarius. Congratulations. So, pag-usapan natin ang iyong spread. Ilan ang iyong major arcana dito? Isa lang. Yes, isa lang. You have the Magician card. So, sinasabi ng spirit guides mo, ang iyong major arcana, kung kayo po ay hindi pamilyar sa mga major and minor arcanas, ang major arcana is mga cards na prominente o malakas ang energy sa buhay mo this time around. So nakita ko dito na ang main issue din ay yung pag-aksyon sa mga bagay na magagandang darating sa life mo. These are good news. Good news after good news after good news, opportunities after opportunity. And nakita ko siya bilang The Magician is that ikaw, handa ka na ba? Ready ka na ba? Kaya mo na ba? So, meron mga urong-sulong sa isip at damdamin mo this time around. Kaya,
prominente sa buhay mo this time, si Magician. So, pag-usapan natin siya mamaya. So, start na tayo sa yung reading. At the center, you have the Four of Wands. Meron kang tinutumbok this time around, Sagittarius. Pampamilya, stability of the family, for the home, for the kids, for your parents. Nakita ko dito na pag meron kang tinutumbok na goal, parang siguro for the next month, gusto mo na makalipat ng bahay, makabili na ng sariling bahay, papaayos ang bahay, o kaya nakita ko dito parang nag-iipon ka ba for parang bahay na, o may binili kang pasalo na bahay na ngayon gusto mong ipunan para hulug-hulugan na ganyan. So, parang meron kang binibuild on a home setting. Yan ang ramdam ko dito with the Four of Wands. Talagang pampamilya para sa pundasyon ng family mo moving forward. I'm hearing here, meron ka talagang threshold na gustong maabot, gustong malampasan, a finish line na gusto nang maabot at talagang marating na pag ito nakuha ko, safe na ako, ganyan. Na yung naririnig ko, yan ang naramdaman ko na parang pag ito nakuha mo, enough na of the struggle. Kasi parang feeling ko, naramdaman ko with the Eight of Wands here, parang nasa ibang lugar ka, nasa ibang setting ka away from your family, na mahaba yung travel time, na parang nag-sacrifice ka dyan sa lugar mo at pinapadala mo lahat para lang maabot itong goal na ito, itong threshold na ito. Halimbawa, mapag-graduate ang mga anak, mabayaran na yung bahay ng full, mahulugan yung dapat mahulugan. Kaya parang sinasacrifice mo yung pansarili mo dyan na welfare mo. Halimbawa, hindi ka masyado nakakaipon, hindi ka masyado nakakabili ng mga gamit for yourself, o hindi ka masyado nakakapag-relax because gusto mo agad kumayod ng kumayod. Ayaw mo sayangin yung overtime, ayaw mo sayangin yung mga araw na nagpapahinga ka, gusto mo magtrabaho pa rin para maabot lang tong finish line na ito. And I'm hearing, Sagittarius, asahan mo ang magandang balita paparating sa'yo. Mabilis ito, pwedeng tawag about a quick money or a development in your job, or may magandang balita about the family, merong ikakasal, o kaya merong papanganak, o kaya merong good news about sa house na inyong binibili o pinag-iipunan. So, this is something that you need to look forward to because very confirming maaabot mo yung threshold of finish line na gusto mong tumbukin this time around. So, congratulations. The Four of Wands being clarified by the Ten of Wands. Yes. Talagang hirap na hirap ka at pinapasad mo tong struggle na ito, tong paghihirap o hard work na nilalaan mo para lang makuha tong threshold na to. Because Ten of Wands really putting all of the responsibility in your back. Na ikaw ang gagawa ng lahat ng paraan. Kinakaya mo, sinusubukan mo, sinusulit mo, pinupush mo everyday para lang makuha tong bagay na gusto mo. I'm hearing nag-iipon, makabili ng bahay, makabili ng lupa, mabayaran lahat ng utang para pag naabot mo yung finish line na yan, makakawala ka na sa bigat na ito. Yan ang naramdaman ko. But with the help of Eight of Wands here, talagang sinasabi niya na may good news pa parating. Malapit na matapos. Kaya ilaban mo pa to, Sagittarius. Konti pa. Because nakita ko malapit mo na makuha yung finish line at maabot yung threshold na ito. Okay? In the area of what you want, you have the Eight of Swords here. Eight of Swords, gusto mo nang makahanap ng tamang solusyon. Sagittarius, meron ka kasing kinakaharap ngayon na problema, di ba? Ramdam ko na usaping pera talaga ito. Others, may problema din about relationships. And then, nare-realize ko na parang hindi ka makahanap ng solusyon. Parang feeling mo stuck ka. Feeling mo hindi ka makagalaw. Kahit anong isip mo, parang, ano ba yan? Bakit walang tumutulong sa akin? Hindi mo maiisip yung tamang paraan para makabigay na solusyon sa problema na iyan. And I'm hearing talagang sukong-suko ka na pagod ka nakakaisip, o pagod na rin yung katawan mo kakagalaw o kakadiskarte sa mga bagay-bagay. Pero nakikita ko dito with the Eight of Swords, parang hindi mo pa daw na-extract lahat na options, Sagittarius, because Eight of Swords parang isang option lang yung naiisip mo, isang strategy lang. Ito lang yung nakahantad sa harapan mo na parang ito lang kaya kong gawin . Pero in reality, Sagittarius, hindi. You can do a lot of options, a lot of ways para makawala ka dito. Baka hindi mo pa na-explore yung option A, option B, option C, hanggang S, option S, ganyan. Parang sinasabi ni Spirit Guys, ramdam ko na parang hindi ka pa lumalapit sa isang tao na maaaring makatulong sa'yo because of ego. Sagittarius, I don't know why. Very specific yan for a very specific Sagittarius. Na parang hindi ka makawala dito sa stuck na to o sa delay na to because may paraan naman pero ayaw mo gawin dahil sa certain ego. Hindi ko alam kung ego mo o ego ng taong yon na maaaring makatulong sa'yo. I'm hearing ibaba ang pride,
Kung talagang kinakailangan mo na this time around para masolusyonan ito, ay harapin mo na, kausapin mo na, hingan mo na ng tulong para makaaluan ka na dito sa pinaproblema mong ito. I'm also seeing here na wag mo daw isipin lagi na mahina ka. Wag mo daw isipin lagi na hindi mo kaya o walang solusyon. Kaya mo. Kaya mo, bangon ka ulit, laban ulit, solusyonan mo ulit. Kapag hindi umubra, meron pa ulit. Like I said kanina, may option B, may option C hanggang S. I-extort mo lahat o pigain mo pa yung mga bagay na pwede mo mapiga para makuha mo yung resulta na desire mo, because you can't stay here, Sagittarius. You can't stay sa posisyon na ito na parang wala kang magawa, wala kang masolusyonan, because I'm hearing ang daming umaasa sa'yo, Sagittarius. Ang daming mga tao na after sa pangailangan sa'yo na para ikaw yung kanilang kinakapitan, kaya kailangan talaga maghanap ka pa ng ibang solusyon. Okay? The Eight of Swords being clarified by the Knight of Wands. Yes, ito yung pagkakataon talaga na huwag ka sumuko, ilaban mo pa yan, huwag ka makinig sa negativity ng ibang tao, huwag mong gamitin yung weaknesses mo para pumasok sa isip mo, kaya lalong hindi ka nakakahanap ng tamang solusyon. Ngayon, parang magkaroon ka doon ng sigasig sa puso. And also, lagi ka maniniwala na may paraan, may sagot, may resulta, at yung resulta na yun pabor sa'yo. Lagi mo daw yun naaasahan mo para yung energy and frequency of the good outcome ay talagang ma-attract mo this time around. Knight of Wands is also a deliverer of good news. Naramdaman ko may parating sa yung good news ngayon na talaga magpapalakas ng loob mo moving forward. Na parang ito yung magiging fuel sa'yo, itong balitang ito na, okay, sige, ilalaban ko, gagawin ko na, ganyan. Parang magiging energized ka to gain more, to reach more, to fight for more, ganyan. So, congratulations sa'yo, Sagittarius. In the area of what you need daw, kailangan mo, King of Pentacles. King of Pentacles telling you this time around, maging madiskarte ka daw, Sagittarius. Saka harapin mo daw yung realidad ng yung approach. Halimbawa, you want to buy a car. Dapat yung bibili mong car, yung kaya mong bayaran within your means. Huwag ka maghangad ng mga malalaking kotse na ang hirap hulugan o ang mahal-mahal. Ilang taon mo gugugulin yan para mabayaran lahat. So, ganyung example yung ibig kong sabihin na kung ano yung gusto mong abutin, make sure na attainable, make sure na kakayanin mo yung paunang hakbang para hindi ka rin mahirapan, hindi ka rin ma-burn out, and also, hindi rin mauwi sa wala. Okay? Practicality is kailangan din with the King of Pentacles. Maging practical ka, maging madiskarte ka sa mga bagay na gusto mong abot. You are the person na maaaring may potensyal na magkaroon ng yaman, Sagittarius, with the King of Pentacles here. Kaya mong payabungin kahit ano. Pwede ka magtayo ng karinderya. Pwede ka magtayo ng kahit benta ka lang ng siomay, because nakikita ko yung diskarte at saka malapit ka sa pera with the King of Pentacles here. And you have the potential of making it big, Sagittarius. Kaya kailangan talaga ngayon sipagan mo sa mga bagay na gusto mo makuha. And kung meron kang gawing diskarte o kaya sideline, ito yung pagkakataon na talagang busisiin mo and be practical in your approach. Huwag mo masyadong i-complicate ang mga bagay-bagay. Simplihan mo lang and maging maingat ka sa pera mo. That's what I'm hearing. Maging maingat ka sa investments mo, sa mga bagay na lalaanan mo ng pera mo. Make sure na maging mabusisi ka sa kung paano lumalabas at saka pumapasok ang pera para lalo mo mapakinabangan for a very long time. Okay? King of Pentacles being clarified by the Strength card. Yes. Talaga ngayon maging masinop ka daw sa payong expenses, Sagittarius. Kung pwede na yung mga lagpas sa iyong bills or responsibilities sa kailangan bayaran. Ngayon parang narinig ko kailangan mo daw maghigpit ng sinturon. I don't know why. Because meron daw darating in the near future na malaking pagkagagastusan mo. Because nangangailangan rito ng effort, time, and money in your part para, I don't know why. Baka in the near future, I'm hearing meron kang kailangan paglaanan ng kapital for a bigger negosyo. Para meron kang gustong itayong negosyo eh. And ito yung daragdag sa mga bagay na pwede mong pagkakitaan in the near future. Kaya siguro ngayon sinasabi talaga ng spirit guides mo na mag-impok, maging mahigpit ka, magkaroon ka ng kalakasan na huwag masyadong mag-spend. Kung meron kang kikitain ngayong buwan, panghawakan mo yung expenses, hatiin mo na for the bills, for you, for the ipon, ilang percent yun para sa ipon, and then for the expenses for the bahay or for your family and friends, ganyan. So ngayon, sinasabi ng spirit guides mo na kailangan mo maging matatag sa paghawak mo sa iyong kapirahan at sa pagbuo mo sa mga diskarte and also sa mga strategy mo para magkaroon ka ng solid foundation in your money matters. Okay? In the area of what's affecting your current energy of the Five of Cups. Five of Cups ang naka-apekto dito. Kaya parang handa ka na ngayon abutin yung mga bagay na
goal o threshold because naging matapang ka ng harapin na yung mga dati ay hindi na siya uubra ngayon. Yung parang ngayon na let go mo na yung mga dating pangarap na akala mo yun ang para sa'yo o mga pangako na akala mo yun ang tutupad sa mga foundation o mga bagay na gusto mo matupad na threshold o goal na parang dati na-realize mo na ay, ano ba yan? Nagsayang ko ng oras doon. Kung dati pala iniwan ko na yun. Kung dati pala hinarap ko na yung katotohanan na wala mangyayari doon. Edi sana ngayon buong-buo na ito. That's what I'm hearing. That's what I'm hearing from you. Na parang siguro hindi ako ganito maghihirap o hindi ako ganito kakayod kung noon pa lang na-realize ko na yun nilaanan ko ng effort, ng pag-ibig, ng time, ng pera ay wala palang patutunguhan. Ganyan. So ngayon, I'm hearing na napatawad mo na rin yung sarili mo para sa mga wasted time, wasted opportunity, or wasted money na nilaan mo sa maling tao, maling opportunity. Ngayon, handa ka na harapin yung bagong simula na, okay, siguro ito na yung time na para abutin ko naman ito. Kung ano man po itong goal mo na ito, makabili ng bahay, makatapos ng pag-aaral ng mga anak, o makapagpatayo ng tindahan, o kahit maliit lang na karinderya, ganyan. So, ngayon talaga, may iniwanan ka na in the past kasi alam mong hindi yun makakatulong sa'yo sa pag-abot nito. Okay? At dito ka na talaga nag-focus sa bagay na ito because you know na malaki ang potential ito at kapag sinipagan mo pa at tinuloy-tuloy mo, alam mo na magbibigay sa iyo ito ng magandang balita at magandang resulta. Okay? The Five of Cups being clarified by the King of Swords. Yes. Wow, sobrang proud ko sa iyo, Sagittarius, na talagang tinapangan mo ang sarili mo. Hinarap mo yung music, hinarap mo yung katotohanan na everything na wala na ay wala na. Na hindi mo na kailangang asahan pa o maniwala pa sa isang bagay na tapos na. Especially sa mga nasayang na panahon, nasayang na pangarap, mga pinaghirapang walang pinutunguhan o mga pangako na hindi tinupad o kaya mga tao na sinaktan ka at feeling mo umaasa ka pa rin na babalik siya ganyan. So, I'm hearing na ngayon tinapangan mo ang sarili mo at hinarap mo yung katotohanan na okay, enough na. Enough na, Sagittarius, of believing on something that is worthless. Believing in something or someone na hindi mag-deliver o hindi ibibigay yung mga nasabi sa'yo. Ano? Ngayon, parang paputuli mo na yung ugnayan mo sa past and ready ka nang harapin yung future. At ito'y nangangailangan ng paninindigan in your part, Sagittarius, ha? Kaya wag mo tong sukuan, wag mo tong iwanan, wag mo tong bitawan because ito na yung simula, ito na yung pagbabago kaya wag ka nang lilingon sa past. At wag, pag may dumating from someone in the past na nakapanakit sa'yo at mangangako ulit for something new, die. Wag mo nang tanggapin because pipigilan lang yan ang gumagandang takbo ng buhay mo, okay? In the area of your near future, ito ang maganda, you have the Five of Swords. Ano man ang pinagdaanan mo, masasabi mo in the near future, there will be a day, a time in your life in the near future, masasabi mo, God, worth it ang lahat. Worth it lahat ng pinagdaanan ko, nahiwalay ako, sinaktan ako, na-lay off ako sa trabaho, niloko ako, binigyan ako ng sakit ulo ng taong ito, especially dito sa paglabas ng Three of Swords dito na parang may heartache, may sorrow, may pain. Lahat ng yun nakita ko dito, marirealize mo, ay worth it pala. Because you're gonna land on a certain life, on a certain phase of your life na masaya ka na, panatag, may descending trabaho na tama ang sweldo, may taong nagmamahal sa'yo na hindi na katulad before, yung support group na inaasahan mo nandyan, wala na yung mga nega, wala na yung mga toxic. Ngayon, you're gonna sit down and realize, okay pala. Tama pala na dinaanan ko yun because ngayon natuto na ako. Ngayon alam ko na yung gagawin ko. Once dumating ulit yung mga katulad na taong ganon, alam ko na ang gagawin ko, hindi na ako ulit maluloko. And you're gonna tell yourself, worth it po ang lahat. And thank you for giving me those heads up, those experiences kasi nakatulong pala sa akin ngayon at hindi na ako mauulit pa sa dati. Mga seeing here na wag mo na daw balikan talaga yung nakaraan. And also, with the near future, maging mapili ka rin daw sa sasabihin mo. May realize mo na hindi porkat galit ka, hindi porkat may nararamdaman ka, ay bigla-bigla ka na lang magsasalita and then i-blame mo yun sa emosyon mo. Ngayon, parang nagiging matalino ka na, Sagittarius, na kung ano man ang pinagadaanan mo, hindi dapat makaapekto yun sa sasabihin mo at saka kung paano mapatutunguhan yung ibang tao. Parang ngayon, naging mahalaga sa'yo yung relasyon mo with close friends, close family members, and then yung iba parang ngayon maluwag na sa'yong bitawan yung ibang bagay because na-realize mo bigla kung ano yung importante more than ever, okay? The Five of Swords being clarified by
The Two of Pentacles, yes. Balance will be restored in your life in the near future. Alam mo yung dapat panghawakan, alam mo yung dapat bitawan, and also, if you're working hard, you're also playing hard. Ngayon, balance ang lahat. You can dance now while prioritizing a lot of things in your life, and you're gonna tell yourself, worth it po lahat ng pinagdaanan ko, because you're gonna land on a life that is fair, that is balanced, and that is magaan. Okay? Palakpakan tayo sa Sagittarius, ang ganda-ganda ng near future mo. In the area of your challenge this week, ito na maganda pag-usapan natin, the Magician. Magician is all about you trying to convince yourself that you are not ready. Mali yan, Sagittarius. Huwag mong isipin na hindi ka handa. Huwag mong isipin na hindi mo deserve yung mga nagaganap sa buhay mo ngayon. Huwag mong isipin na kung ano yung dinasal mo, hindi matutupad. Mali yun. Huwag mong isipin yun. Maling manifestation power yan. Always believe in what you prayed for. Always believe na ibibigay sa'yo sa tamang oras, sa tamang pagkakataon, yung bagay na hinihiling mo. For someone there, Sagittarius, biglang pumasok, for someone there, parang meron kang makukuhang task or assignment or a certain job, and then your boss, may papagawa siya sa'yo, and then ikaw litong-lito ka kung anong gagawin mo. Parang pagdududahan mo ang sarili mo. Ngayon na pagkakataon, Sagittarius, na ipamalas mo yung power mo, pamalas mo yung skills mo, yung natutunan, yung talent, yung experiences mo, ipamalas mo ngayon. Patunayan mo na deserve mo ang posisyon na yan, o ang trabaho na yan, o ang level of job na yan, because you have everything that you need. Di na mo siya, nasa lamesa niya yung wand, yung sword, yung cup, at saka pentacle. Lahat ng elements sa tarot nasa kanya. Ibig sabihin, nasa kanya lahat ng kapangyarihan para matupad lahat ng gusto niyang gawin. You are the Magician. You can create things out of nothing. Ibig sabihin, ganun ka kalakas. Since sa area siya ng challenge dito, nakikita ko na para bang ikaw mismo, hindi ka ganun kalaki ang tiwala sa sarili mong kakayanan. Ikaw mismo may duda ka kung kakayanin mo ba, magagawa mo ba, ma-accomplish mo ba. Sabi ng Spirit Guides, huy, ang galing-galing mo, Sagittarius, kaya mo, you have the energy, you have the skills, you have the power. Ano pa bang kailangan mong gawin para makombinse ang sarili mo na kaya mo at magagawa, ma-accomplish mo? Walang time for you para magduda, walang time for you para mag-second thought, walang time sa'yo para mag-urong-sulong. This is a time for you to really fight for your dreams, fight for your adventure, at lagi mong kailangang patunayan sa sarili mo na kaya mo. Kaya mo para mapatunayan mo rin sa kanila na kaya mo nga. Okay? The Magician cards being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, you have everything that you need sa Queen of Pentacles. Nakaupo siya dyan. Hawak-hawak niya yung blessing, and then lahat sa paligid niya mayabong because relax lang siya eh. Hindi siya takot, hindi siya nag-aalinlangan, hindi siya nagdududa sa mga gagawin niya araw-araw because alam niya na kahit anong gawin niya, everything she touches turns to gold. Everything she touches, every endeavor na gagawin niya, alam niya na yung magandang resulta ay makukuha niya at magagamit niya yung magandang resultang yun para mapayabong ang buhay niya. Kaya ganun ka rin. You have everything you need, kaya wag ka nang papasuko, wag ka nang magkakaroon ng duda sa isip, at wag ka nang magkaroon ng alinlangan, especially in your dreams and in your goals, okay? In the area of your fortune, ito, maganda to para sa akin. Tuwang-tuwa ako para dito na you are now moving on. You are now healing from such pain in the past, whether sa lovers ito o kaya sa trabaho na natanggal ka, mga pangarap na hindi natupad, mga bagay na inakala mo sa'yo pero hindi pala, o kaya mga taong pinagkatiwalaan mo pero niloko ka lang o pinaasa ka lang at talagang sobrang sakit for you. And ngayon na unawaan mo na, okay, it's time for me to really let go and move on. And undi-undi ka na naghihilom. So congratulations, palakpakan tayo dyan for you. Unti-unti ka na naghihilom para sa mga bagay na matagal na kapanakit sa'yo. Especially here with the 8 of Wands. Darating na yung mga magagandang balita na babago sa buhay mo. Mga bagay na hindi mo inakalang much better pa sa mga bagay na pinanghawakan mo in the past. And it's like God giving you the reward or the good karma because nakita niya kung gaano ka, I don't know why, parang naging graceful ka sa naharapin, parang hindi ka gumante, hindi ka lumaban, hindi ka nag-get even sa kanila. Parang hinayaan mo lang na sinaktan ka and then you're trying to keep it together and move day by day. Yun nakita ko sa iyo, parang you were the bigger person sa sitwasyon na yun. And you kept your peace. You kept going on kahit masakit. Ngayon, unti-unti na naghihilom and you are now entering a brand new life kung saan unti-unti mo na nakakalimutan o unti-unti mo nang nalilimot o parang hindi na araw-araw pumapasok sa isip mo yung mga nangyari before. Ngayon, parang unti-unti ka na talagang pumapasok sa buhay na wala na yung mga memories nito. And you are now healed. So, congratulations, Sagittarius. Congratulations.
The Three of Swords being clarified by the Five of Cups, yes. Dalawang beses na sa Five of Cups. Clarification ito, talagang unti-unti ka na nakakalimot sa nakaraan. At wala na doon yung sorrow, wala na doon yung pain, wala na yung regret. And also, napatawad mo na rin ang sarili mo sa lahat na nangyaring yun. At siguro kung hindi mo pa napapatawad yung mga taong yun, pero ngayon may kapayapaan na sa puso mo na, okay, time na for me to stop this mess, to stop this pain, and ready ka na talaga lumingon sa dako paraon at harapin yung mga magaganda for you. Congratulations, Sagittarius. Very, very beautiful. You have 3 fives here. 5 of Cups, 5 of Swords, and then 5 of Cups here telling you, pagbabago, change. Change is here for the better. Congratulations. In the area of your divine advice, ito ang paalala sa yung spirit guides mo, 6 of Swords. Always choose yourself and always choose the path for peace, Sagittarius. Huwag ka laging hihinto. Huwag ka laging titigil pag may drama, pag may conflict, pag may gulo. Lagi kang aabante. Huwag kang, alam mo yung trend na laging umaandar. Hindi siya humihinto for someone else. Especially para sa mga taong nakapanakit sa'yo, para sa mga taong umiwan sa'yo o nanloko sa'yo, o sa mga sitwasyon na alam mong wala ka na mapipiga doon o walang nangyayari. Always keep moving, keep moving. Huwag kang maghihintay someone to save you. Huwag kang maghihintay for someone to rethink or change everything for you. Ngayon parang pag I'm hearing kasi na huwag ka daw magka-settle for less. Pag alam mo na parang feeling mo agrabyado ka o feeling mo nilalamangan ka o parang feeling mo unfair, always move along. Move along, especially here with the Six of Swords. Lagi mong dalihin yung grace and kindness within you to keep moving. Kung ayaw nyo sa akin, ayoko rin sa inyo. Move on ako. Hahanapin ko yung mga bagay na for me. And nothing should stop you. I'm also seeing here, paalala sa spirit guides mo, na kapag may gulo, pag may away, kapag may conflict, always choose na bigyan mo muna ng space and saka mo siya harapin kapag malamig ng sitwasyon kesa harapin mo siya head on na fire with fire, ano? Ngayon parang always choose the calmness and peace sa isip at puso't kaluluwa mo bago mo harapin ng mga bagay-bagay, okay? The Six of Swords being clarified by the Two of Cups, yes. All about communication ito. Nakita ko na kung ano yung mahalaga, yun ang iyong patunguhan. Especially here, sabi ng spirit guides mo na, you are now moving forward to the things that are aligned to your higher purpose, to your higher goal. Parang ngayon, protected ka talaga. Especially here with the Eight of Wands, telling you na you're on the right direction. Kaya kapag kailangan mo umalis sa isang sitwasyon, sa isang tao, sa isang bagay, o sa isang trabaho, pag naramdaman mo kailangan mo umalis, wag mo daw pigilan. Because ito ang kumpirmasyon na you're on the right path. And with the Two of Cups here, you're aligned with your higher self. Kung ano yung gusto yung pagawa sa'yo ng higher self mo, yun ang ginagawa mo sa lupa. Kaya wag mong pagodahan ang sarili mo. Pag you feel the need to move or to go or to travel somewhere, parang yun ang tawag ng damdamin, tawag ng spirit guides na gawin mo this time around. Okay? Because your higher self are here, protecting you and guiding you to a calmer, peaceful shore, peaceful place. Kaya, kung talagang minsan isip mo, gusto ko umalis, ayoko dito. Okay, hindi ito yung para sa akin. Go, move. Because your spirit guides are giving you that push para talaga pumunta sa mga bagay na para sa'yo. Okay? Yung outcome mo napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ano pa yung mga bagay na gusto nilang ipaalala sa'yo sa buhay mo this time around? You have kite vacation. May bakasyon daw. Baka ito nga yun. Kung kailangan mo lumayo at maghilom at mag-relax pa ng dalian, yan. Meron daw bakasyon na kakaharapin ka this time around, Sagittarius. Congratulations. Another message, you have Vase, Secret Admirer. Kung tapos ka na sa heartache at naka-move on ka na, ito yung confirmation sa'yo, Sagittarius, na meron darating sa buhay mo this time around na magtatapat ng iyong ng damdamin niya sa'yo. Congratulations. Another message, you have Courage, a journey. Yes, travel din to. A journey either physical or mental. So may mental journey ka rin daw, moving on from something, or physical journey, traveling somewhere else. So baka ito talaga yung bakasyon mo. Congratulations, Sagittarius. Another message, you have Apple, temptation will test you. So may mga temptation dyan na makapadistract sa'yo from your goal. Kailangan mo talagang tatag na loob at saka focus, okay? Another message, you have Cup, you should accept valid criticism. Pero daw mga nag-criticize sa'yo o pumupuna sa iyong mga ginagawa, make sure na wag mong ilagan, baka yung mga criticism na yun ay makatulong sa iyo, especially in your endeavor and adventure moving forward. May mapupulot ka dyan ng mga lesson, kaya kunin mo lang din, wag mong dibdibin, wag mong personalin, isipin mo na lang na for the betterment at saka paglago ng iyong endeavor o iyong sarili din for your development, okay?
Another message you have May. O ngayong May. Meron kang hinahangad siguro o good news talaga ngayon. Congratulations. Another message you have Bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Yan. May strength ka rin dito. Huwag ka daw susuko. Laban lang. Ipakita mo kung gaano ka katatag at katibay na hindi ka susuko sa isang bagay. Okay? Another message, you have Bear. Danger especially in money matters. Oh, ito daw pagkakataon mo. May heads up ka na like kasi 'di ba kanina, maging maingat ka daw sa pera mo, maging masinop ka sa pera mo, wag basta-basta magbibigay. Bantayan mo daw yung lumalabas at pumapasok. Sinabi ko na sa iyo kanina, this is a confirmation, okay? Another message, you have Jug, light-hearted, carefree time. Ito ay talagang ngayong Mayo about your bakasyon. Ito yung panahon na parang light lang, relax lang, so congratulations. Another message, you have Bowl, plenty of material things. Wow, makakabili ka na siguro ng mga material na bagay na inaasam-asam mo this time around. Congratulations. Itong air na kailangan pag-focus on this whole week, Sagittarius. You have growth. Oh, may paglago. Especially here with the resources and the good fortune sa iyong buhay. I want to expand my consciousness and my awareness. So may paglago sa isip, sa kapirahan, sa gawa, at sa buhay. Congratulations. Especially in the area of your outcome, you have the Four of Cups. Meron na ibibigay sa iyo sa God na blessing. At ito yon, yung good news. Yung bagay na minimithi mo, hindi ka na masaya sa isang endeavor, hindi ka na masaya sa isang sitwasyon. At ngayon nag-pray ka kay God na, please God, ito po yung gusto ko, ito po kailangan ko, ito po gusto ko makuha, ito po ang gusto ko marating. Ayan na. Ibigay niya sa iyo yung fourth cup. So, yakapin mo ito, wag mo sayangin, wag mo i-take for granted, and wag ka masyadong choosy, Sagittarius, ha? And also, be thankful, be grateful, because the good news is here, telling you a brand new start para pagpasok mo ng June, ay meron ka ng bagong pagkakabalahan at saka bagong pag-asa sa iyo sa pagkamit ng mga bigger goals in your life, okay? The Four of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes! Wow! This fourth cup na ibibigay sa iyo ni God, this is something na matagal mong hinahangad, and this will make your heart so happy. Tuwang-tuwa ka, walang pagsidlan ng kaligayahan, jumping for joy, because ibibigay na yung good news na matagal mong hinihintay at hinahangad sa buhay mo. Wow, Sagittarius, this is really an abundant, beautiful, mapagpalaya, but also facing the potential of what's there for you na magaganda in the near future. Wow, congratulations, Sagittarius. This is your May 26 to 31 reading. Sa po ka nakarelate, sa po ka nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.